Mahigit 250 aso ang nailigtas mula sa isang bahay sa Britanya. Ang manaturang poodle cross na diskubring nagsisiksikan. Ikinilarma ito ng Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, lalo't dumarami rin daw ang mga kaso ng napakaraming hayop sa iisang address. Hindi nga raw kapanipaniwala ang dami ng mga ito, kaya sabi po ng ilang netizen, mukhang gawa ng artificial intelligence ang mga litrato kuha. Git po ng grupo, hindi AI-generated ang larawan. Patunay nila ito ng kalunos-lunos na realidad ng mga hayop. Nananawagan din ang grupo na mag-adopt ng mga rescue dog para hindi rin magsiksikan sa mga animal shelter. Iniimbestigahan po ng pulisya sa Olongapo City ang pagkamatay ng magpinsang 4 na taong gulang na lalaki na nakulong sa isang abandonadong kotse. At mula sa Subic, Zambales, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, palaisipan pa rin kung paano nakulong sa loob ng kotse sa Olongapo City ang magpinsang kapwa 4 na taong gulang na lalaki na kanilang ikinasawi. Bagaman walang nakikitang foul play, hindi pa rin itinuturing sarado ang kaso. Bandang alas 11 ng umaga noong Miyerkules, April 8, nakuna ng CCTV ang 2 batang ito sa isang bakanteng lote sa Barangay Barreto, Olongapo City. Naglakad sila patungo sa isang nakaparadang kotse. Pareho silang pumunta sa kaliwa ng kotse, binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Nanatili sila roon na walang sino mang lumapit sa kotse. Bandang alas 2 ng hapon na nakitang walang malay ang 2 bata na magpinsan at parehong 4 na taong gulang. Mayroon pong tumawag po sa barangay. Yung pinangyarihan ay almost 30 meters lang po ang layo ng bahay nila. At madalas po naglalaro yung bata na yan doon sa yung lugar na pinangyarihan. Ayon sa pulisya, wala noon ang mga magulang nila at binabantayan ng nakatatandang kapatid ng isa sa mga biktima. Umalis daw ang 2 nang hindi nagpaalam. Pinagbilinan naman na mga mas nakakatandang pinsan at kapatid. Kaya lang po, itong 2 bata ay nawaglit, kumbaga hindi nagpaalam doon sa pinagbilinan. Yan, hinanap sila nung hindi lang talaga sila nakita. Batay sa investigasyon, dead on arrival ang isa sa mga bata, habang ang isa pa ay binawian ng buhay sa ospital. Pinaniniwala ang suffocation ng sanhi ng pagkamatay ng 2. Sa ngayon po, wala. Ayaw kong sabihin na tapos na. Dahil siyempre mga ganitong bagay, lalo na kawawa naman yung pamilya. Pag nakumpleto na namin at natapos na yung pag-iimbestiga namin, siguro po doon naman na kami mapagsabing case closed na. Nakaburol sa Barangay Barreto ang isa sa 2 bata. Ang isa pang biktima, nakaburol sa Barangay Mangan Vaca sa Subic, Zambales. Tulungan po sana kami sa mga gastusin namin sa papalibing, katulad po dyan sa kabaon. Sa mga po nagsasalita ng di magaganda sa amin, sana intindihin na lang po kami kasi nagdadalamhati din po kami. Ayon sa pulisya, handa raw ang may-ari ng kotse na tumulong sa kanila at alisin ang kotse sa hiling na rin ng mga magulang ng isa sa mga nasawing bata. Sinabi rin ng may-ari ng kotse na halos 3 taon na raw hindi ginagamit ang kotse at alam niya ay nakalak ito. Kaya nagulat raw siya kung paano ito nabuksan. Pagka alam talaga nila ay nakasara po yan. Kaya nga po, 3 taon na yan naka-junk dyan eh. Nakasara yan at hindi nila alam kung bakit na bukas yung driver seat. According po doon sa mga tao doon, madalas po may naglalaro ng mga bata dyan na mas malalaki pa doon sa mga 2 nasawi. Pribadong lote ang pinagparadahan umano ng sasakyan at natenga roon dahil sa usapin sa pagmamay-ari ng kotse. Pia, sa ngayon nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng pulisya upang mabigyang linaw nga yung nasa likod ng insidente at mabigyang linaw ang sinapit ng 2 bata. At yan ang latest mula rito sa Subic, Zambales. Balik sa iyo, Pia.
Jamie, mas maghihigpit ba ang mga otoridad sa pagbabantay pati na rin doon sa bakanteng lote? Dahil nakita natin doon sa kuha ng CCTV, may isa pang kotse, no? Pero hindi kasi malinaw kung abandonadong kotse din ba yun o nakaparada lang yun doon sa mga sandaling yun. Ano yung mga ginagawa nilang hakbang para matiyak na hindi na maulit ang ganitong klaseng insidente? Pia, sa panayam natin nga sa hepe ng Olongapo City Police Station, Station 6, sinabi niya sa atin na agaran na niyang ipinag-uutos ang pagsasaalis ng 2 abandoned car dito nga sa private lot. Nakausap na rin daw nila yung may-ari ng mga sasakyan nito, maging yung may-ari ng private lot para sa mabilis na pag-aalis ng 2 sasakyan dito. At ipinag-utos na rin at nakipag-usap na rin siya sa barangay chairman dito nga sa Olongapo na kung saan nakakasakop nga itong nangyaring insidente na magbantay at tignan yung mga batang naglalaro para hindi na maulit yung ganitong insidente, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Kahit walang permit, kumakayod pa rin sa pagpasada ang mga tsuper ng e-trike sa Maynila sa gitna ng mahal na petrolyo. Nakatutok si Jomer Apresto. Kahit saan ka lumingon, mayroon kang makikitang namamasadang mga e-trike sa bahaging ito ng Malate, Maynila. Ito ang karaniwang sinasakyan ng mga turista na namamasyal sa Adriatico. Kumpara kasi sa mga tricycle, mas tahimik at walang usok ang mga ito na mas gusto ng mga turista. Pareho lang ang pasahe sa e-trike at tricycle, kahit hindi naman sila gumagamit ng petrolyo. Bali, mataas din po yung nito sa kuryente. Idagdag pa ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa kabila ng kagustuhang maghanap buhay, hindi pa rin may iwasan na hulihin sila ng mga tauhan ng Manila LGU dahil sa illegal na pamamasada. Wala pa kasing ibinibigay na permit para sa mga e-trike. Ginagawa po namin, din namin po nilalabag yung rules po. Doon lang kami umano kasi once na nag-counterflow kami, doon kami hinuhuli ng polis. Bagaman walang permit, organisado pa rin naman daw ang mga e-trike drivers sa Malate at may ilan na nagmamaneho sa ilalim ng Pedicab Operators and Driver Association o PODA. Nakahanda naman daw siya kung sakaling magbaba ng guidelines para sa kanilang permit. Pero kumuha na ako ng lisensya. Magulo pa eh. Sabi ng barangay, lokal na pamahalaan ang nagbibigay ng permit sa mga e-trike. Pakiusap ng mga e-trike driver, huwag silang pagbawalang mamasada dahil kailangan din naman nilang maghanap buhay para may makain ang kanilang pamilya sa gitna ng pagtaas ng mga bilihin na epekto rin ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Todo higpit ngayon ang sinturon ng mga namamalengke dahil sa pagmahal ng bilihin. At kahit may inaasahang rollback sa presyo ng petrolyo, sinabi po ng Agriculture Department na hindi yan basta-basta mapapababa ang presyo ng mga produkto. Nakatutok si Bea Pinlac. Pahigpit ng pahigpit ang sinturon ng ilang mamimili dahil sa walang patid na pagtaas ng presyo ng petrolyo nitong mga nakaraang linggo. Bibili ako ng karne, hindi ko na iabot ng tag-1 kilo kasi kulang sa budget eh. Sobrang mahal na eh. Si Vilma, 1 1/4 na kilo ng pork chop ang binili sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Pero ulam na raw ito ng pamilya sa loob ng 4 na araw. Magiging creative ka na lang pagdating sa pagluluto, pagbabudget. Ang kasimat pige sa Mega Q-Mart umaabot ng 360 pesos kada kilo. 420 hanggang 450 pesos naman ang liempo. Mataas ang baboy namin, every 3 days, mataas kami. Alam mo, ang kita namin paliit. Kahit mataas ang puhunan, ang hirap magtaas. Sa susunod na linggo, sigurado na ang bawas presyo sa petrolyo ayon sa Department of Energy. Sa tansya ng oil industry sources, lagpas 10 pesos ang inaasahang rollback sa krudo. Nasa 1 peso at 50 centavos naman sa gasolina. Pero sabi ng ilang nagtitinda ng karneng baboy, Kung bababa ng bahagya, medyo mahirap magbaba ng kung kukunti lang ang binaba ng gasolina. Kailan at least mga 10 hanggang 20 pesos, gano'n. Bababa kami ng mga 5 pesos. Hindi pa rin sapat nyo na kami magbaba ng paninda namin eh. Kasi magkano lang ang binaba. Sabi ng Department of Agriculture, hindi pa kaagad mararamdaman ang epekto ng bawas presyo sa petrolyo sa presyo ng pagkain. Makakatulong para hindi na tumaas palalo at itong pagbaba ay naasahan natin na makakatulong konti. Pero hindi pa siya ganun talaga na ina-expect natin na talaga magkakos ng significant na pagbaba. Pero kampante ang DA na hindi aabot ng 500 pesos kada kilo ang karneng baboy.
Sa ngayon kasi marami naman kasing imported na puno-puno yung mga cold storages natin. So we're not seeing abot sa presyo na 589 yung na-project. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Walang kawala sa NBI ang target nilang nang sa scam umano ng mga negosyante at opisyal ng gobyerno. Para makalikom ng pera, bumuo ang suspect ng bogus na charity foundation. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Nang makalapit na ang mga ahente ng Special Action Unit sa kanilang target, Saan yung pera? Saan yung pera? Baka mo, lagay mo sa bulsa mo yan. na-corner nila ang 32 taong gulang na target ng kanilang operasyon. Miyembro umano siya ng grupo na ang modus, mangalap ng pera mula sa mga negosyante at opisyal ng gobyerno para sa bogus na charity foundation. Ayon sa NBI, gumamit ang grupo ng mga money mule o bank account ng ibang tao para tuluyang matakas ang mga perang nakuha nila mula sa mga kilalang negosyante at mataas opisyal ng LGU. Nagpapakilala sila na ibang pangalan, matataas na pwesto sa gobyerno o kaya mga kilalang negosyante at vice versa, hindi binibiktima nila itong mga ganitong tao. At may mga detalye silang nakukuha at yung sa pamamagitan nakapanghingi sila ng pera. Lumalabas, meron pa pala itong outstanding warrant of arrest for statutory rape. Itinanggi ng suspect ang paratang. Hindi po totoo, yung biktima lang din po ako. Yung pera po na kinuha ko, inutos lang po sa akin yun para kuhain ko. Nagsasabi po sa akin, nagtatrabaho daw po siya sa Senate. Na-inquest na sa reklamong paglibag sa Anti-Financial Account Scamming Act ang suspect. Tukoy na rin ang isa pang suspect na sinampahan na rin ng reklamo. Huwag basta-basta maniniwala doon sa mga humingi ng tulong na para kunyari sa mga NGO to, sa mga institusyon na nagbibigay ng charity works, dahil ito yung isa sa modus na ginagawa nila. So pag-ingat po tayo. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Sky's the limit ang pangarap ng isang Pinoy na nagtatrabaho ngayon sa National Aeronautics and Space Administration ng Amerika. Naging katuwang din siya ng katatapos lang na Artemis II mission. Nakatutok si JP Soriano. To the moon and back ang naging misyon ng Artemis II nitong nakaraang linggo. Ito ang unang space mission na nagdala ng crew malapit sa buwan sa loob ng mahigit 5 dekada. Maituturing na milestone ng maabot ng Orion spacecraft, ang pinakamalayong distansyang nalakbay ng tao mula sa ating daigdig na umabot ng 252,760 miles. Nakita rin nila ang far side ng buwan. At ngayong araw, April 10 sa Amerika, matapos ang halos 10 araw sa kalawakan, ligtas na nakapag-splash down ang capsule ng Artemis II, lula ng 4 na crew nito sa Pacific Ocean, malapit sa San Diego, California. And speaking of milestone, I am Louis Rabara, born and raised in the Philippines. My biggest project, ito yun, yung Artemis II, historic. Ang kababayan nating si Louis, iwinagayway ang watawat ng Pilipinas bilang data controller sa NASA na siyang nagpoproseso ng data na tinatransmit ng mga spacecraft, kabilang ang Orion spacecraft sa Artemis II mission. Yung first day of launch, doon kami sa Space Center, which is the mission control. Ang naging part namin dito as data controllers is the space network. Meron kaming array of antennas. After na lumagpas na siya ng Earth orbit, kami na po yung nakakapag-track sa kanila sa mga data na makukuha nila dun sa space. Dating IT staff si Louis sa UCLA o University of California, Los Angeles. At hindi raw naging madali ang kanyang journey, lalo't wala siyang background sa astronomy. Sobrang hirap po mag-apply ng trabaho kasi wala ako lahat. Hindi ako straight papunta sa astronomy po. Kasi nag-graduate ako ng computer engineering and wala naman ako idea before na kaya na makakapasok ako dito sa ganitong job. Ang dating batang fascinated lang sa mga astronaut, ngayon, nakakatrabaho na niya. Minsan iniisip ko parang hindi siya totoo. Ito yung nagsisimula ako ng feeling ko hindi ko kaya. Sobrang surreal pa rin po hanggang ngayon. Kaya payo niya sa mga kabataang Pinoy na nagnanais ding makapasok sa NASA o nangangarap ng to infinity and beyond. Walang imposible.
Huwag lang kayo matakot, mangarap. Kahit feeling nyo is impossible siya, there's always a chance. Tuloy-tuloy lang sa pag-aaral. And of course, I always pray to God. JP Soriano, nakatutok 24 oras.